napakaganda ng mga lyrics ng mga awitin. Napakaganda. Kaya parang ina-apply ko sa buhay ko lahat ng biyaya ng Panginoon, lahat ng kalakasan sa araw-araw, sa pagsubok. Salamat, Lord, na lagi namin nalalagpasan lahat ng pagsubok mo dahil may Diyos kami na buhay, na handa kami tulungan at alalayan. Amen? Amen. Yan. Tayo po ay tumayo na at tumawid sa ating Panginoon ng buong sigla. Ayan po. Yes. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Kahit na sa pinakamahirap na sitwasyon, walang imposible sa Panginoon. Yun ang pinakahawakan ko sa araw-araw ng buhay ko. Sa araw-araw na pakikibaka mo, yung gising ka na ng 2 a.m. everyday at binibigyan ka ng kalakasan ng Lord.
lagi mo pinapanood sa amin. Nandiyan ka lagi sa amin. Kahit sa panahon kami nahihirapan. Kapalamahan, minsan nagpupunta kami, pero lumalakas sa loob namin. Dahil alam namin na may Diyos kami, hindi kami pababayaan. Hallelujah. Thank you. Thousand generations falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb. And all will before us, and all will believe. We sing the song of ages to the Lamb. Yes, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the
And all my days I've been held in your hands. From the moment I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po mga kapatid. Meron po tayong pag-aaralan ngayon patungkol po sa tao, kaligtasan, at sa iglesia. At mamaya naman po si Pastor Norman po sa mga
yan, manalangin po tayo kahit may pila. Dakilang Diyos, salamat po sa gabi ito, salamat po sa unang araw ng church camp. Pangunahan niyo po kami para matuklasan po namin ang lahat ng mga aralin patungkol sa tao, sa kaligtasan, sa iglesia, at mamaya po sa mga amin. Salamat po o Diyos sa mga karunungan. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Tutungo po tayo sa pag-aaral tungkol sa mga tao. Nakalagyan po ng marahil ilan sa atin ang mga kwentong bayan at tungkol sa tao. Kung kayo po yung kagaya ng mga maliliit na chikiting na nakikinig din sa mga kwento ng kanilang mga magulang, halimbawa din sa pinagmulan ng tao, merong sikat na tinuturo ang mga magulang sa mga bata para maitulay nila doon sa mga bata, doon sa kanilang kamalayan, kung paano naging ang mga tao. Pamilyar po ba kayo sa kwento ng kwentong bayan na si Malakas at Maganda? Yung nasa kawayan po, na tinuka ng ibon, tapos lumabas yung malakas at saka si Maganda. Na kumakatawan sa tao, lalaki at babae. Isa yan sa mga dahilan na tinuturo ng mga magulang natin sa mga bata para may paniwalag yung pinagmulan ng tao. Maging ang media, kung kayo po ay ipinanganak ng dekada 90, naabutan niyo po yung matalastas na aktor. Na meron doon na nagluto, kumakatawan sa Diyos, at yung una niyang luto, naiwanan niya, nasunog. Yun yung kumakatawan din sa mga kulay itim, kulay ng mga tao. Meron naman, dahil sa pagkatakot na masunog yung sa ikalawa na niluluto, nahilaw naman siya, kaya bukas yung mga puti. At yung ikatlo, alam naman natin na kumakatawa sa ating mga Pilipino. At maging yung Abraham, siyensya, may pinaglaban para ipaliwanag yung pinagmulan ng tao. Yung teorya ni Charles Darwin na evolution ng tao, na nagsimula yung tao sa Africa sa pamamagitan ng isang unggoy, tumalan, umaganap, at nagpakarami. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na ang Biblia ay matibay na pundasyon na pwede natin pagkuhanan ng mga detalye kung paano nabuo ang tao. Kung ano yung pinagmulan ng tao. Merong higit na makapangyarihan sa lahat na lumikha sa tao. Yun yung tinuturo ng salita ng Diyos. At dito, sa pag-aaral ng tao o yung anthropologia, pag-aaralan po natin kung paano nauuna yung tao sa mga nilikha ng Diyos, kung paano nauuna yung tao sa Diyos, ano yung mga layunin ng Diyos, kung bakit nilikha ang mga tao. Merong dalawang talata po tayo pupuntahan sa Genesis. Isa po sa Genesis Kabanata 2, talata 7. Matatagpuan natin doon na ang Diyos, nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan niya sa mga butas ng ilong upang magkaroon ng buhay. At ang tao ay naging isang buhay na nilalang. Yun po yung pinagbabasihan, pinagbabatayan ng mga Kristiyano patungkol sa pinagmulan ng tao at hindi yung teorya ng evolusyon ng tao, hindi yung kwentong bayan, hindi rin yung kumakalat sa mga media na may iba't ibang mga kulay ng tao. Yun na yung pinagmulan ng tao. At sabi po dun sa Genesis Kabanata 1, talata 26, 27 hanggang 28, makikita natin na yung kaninang pinag-aralan natin sa teolohiya, Ama, Anak, Espiritu Santo na kumakatawan sa isang Diyos, sila yung lumikha o yung Ama, Anak, Espiritu Santo na isang Diyos, nilikha ang tao ayon sa kanyang larawan at wais. At ang tao, nilikha niya na malaya sa kasalanan, inosente, nung hindi pa pumapasok ang kasalanan. Nilikha niya na may dalawang
dalawang kasakian. Liban doon, sa lalaki at babae, hindi na natin matatanggap na kasarian na nilikha ng Diyos. Lalaki at babae lang po. Mababasa po natin yan sa Genesis, Kabanata 1, talata 26, 27, hanggang 28. Nilikha ng Diyos ang tao upang magkaroon ng pagkakaisa sa Kanya, fellowship. Nilikha rin ng Diyos ang tao upang sumamba sa Kanya, magbigay luwalhati sa Kanya, at higit sa lahat, mabigyan ng karapatan ng Diyos para mapamahalaan ang Kanyang mga nilikha. Kaya makikita natin sa Genesis na inuna ng Diyos yung mga pangangailangan ng tao at inuna niya yung tao sa paglikha. At pagkatapos nagpahinga siya. Kasi ang Diyos, sa lahat ng mga nilikha, yung tao ang pinakamahalaga sa kanyang mga nilikha. Ang tao po meron siyang mga bahagi o aspeto. Yung hindi nakikita at saka nakikita. Yung nakikita, alam natin yung katawan, laman, yung dugo, at yan po yung pakikipag-ugnayan ng tao doon sa mga material na mundo. Halimbawa, kanina pinakain tayo ng pagkain pang-pisikal. Yan yung mga pwedeng magamit natin sa ating katawan. Yung mga bahagi ng tao na nakikita. At samantalang yung hindi nakikita, kumakatawan po ito sa spirito o sa kaluluwa. Yung kaluluwa, nandito natin matatagpuan yung pakiramdam, emosyon, yung mga nasa sa isip natin. At yung espiritu, ito yung ginagamit na bahagi ng tao na hindi nakikita na kung saan dito tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos sa pagsamba, pagbibigay ng pasasalamat at pagpupuri sa Kanya. Mahalaga na malaman natin na ang tao ay nagmula sa Diyos na lumikha at hindi lang sa mga kwentong bayan o teorya ng tao o ano pa mga itinuturo sa atin na maliban dun sa salita ng Diyos. At mahalaga din na makita natin na sa bawat detalye ng pagkakalikha ng Diyos sa tao, katawan, kaluluwa o espiritu, merong impluensya ang isa't isa. Ibig sabihin, kung merong ginagawa ang katawan, naapektuhan niya yung espiritu o yung kaluluwa ng tao. Halimbawa, kapag ang isang tao ay nagpabayado sa kanyang katawan, sabihin natin may bisyo siya, o di kaya baka pagod siya sa trabaho, napabayaan niya yung kanyang sarili, hindi niya naalagaan. Anong mangyayari sa kanyang kaluluwa o espiritu? Pagod na siya, nabala sa trabaho, Sunday, oras ng pagsamba sa Diyos, ano mangyayari? Ay di, may trabaho pa ako sa linggo, hindi ako makakapagsimba. Maapektuhan yung spiritual na kalagayan. At ito pa ang dapat na malaman ng isang Kristiyano patungkol sa tao. Ang tao, kalikasan na niya ang pagiging makasalanan, masama. Hindi lang yung mga gobyerno pamahala ng mga tiwali. Kahit tayong mga individual, tiwali, urap din tayo na pumasok ng kasalanan. At dahil doon, sa kasalanan, maaaring nagagamit yung katawan natin sa paggawa ng kasalanan, makaka-apekto ito ng malaki sa ating spiritual na pamumuhay o spiritual na paglakad, pananampalataya sa Diyos. Kaya nga magkakaugnay po ito, yung tao, kaligtasan, sapagkat tinuturo ng Biblia na ang tao, kahit na nilikha siya ng Diyos, ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan, nung pumasok yung kasalanan, pumasok din yung epekto ng kasalanan ng kamatayan. Kaya may kamatayang pisikal, mamatay ng katawang lupa natin, kamatayang espiritual, pagkahiwalay sa Diyos, na kailangan ayusin, merong tagapamagitan ng tao sa Diyos na gagamitin para doon, tagapagligtas. At gayon din yung walang hanggang kaparusahan na tinatawag ng ikalawang kamatayan sa aklat ng Kahayan. Ang punong tulong, pinagugatan, kasalanan ng tao.
po yung pag-aaral ng kaligtasan. Mahalaga po na maunawaan natin kung gaano ba kalalim yung ating pananampalataya sa Diyos, lalo na sa pagkakaalam natin sa tinatawag na kaligtasan. Ang mundo, tinuturuan po tayong mabuhay sa sarili natin. I-recognize yung sarili natin. Hindi natin i-deny yung sarili natin. Yan yung tinuturo ng mundo. Tinuturo ng mundo na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos. Pwedeng gamitin natin yung relihiyon, pagiging mabuti sa kapwa, pagkatawang gawa, nagsisimba, nagdadasal, araw-araw, tumatawag sa iba't ibang mga Diyos na pwedeng tawagin sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi po iyon ang magiging daan ng kaligtasan. Sa Biblia po mga kapatid, sa pag-aaral ng kaligtasan, iisa lang ang tinuturo daan, katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. At kilala po natin yan mga kapatid, di ba? Ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung pag-aaralan po natin yung kaligtasan, ang pinakasentro talaga ng pamumuhay ng Kristyanismo, si Kristo mismo, na nagkatawang tao mula sa pagiging Diyos. Nabanggit po kanina yung aklat ng Juan, Kabanata 1, binanggit doon yung talata 1, 2, 3, sa pasimula, naroon na ang salita ay kasama ng Diyos, ang salita ay Diyos. Talata 14, Kabanata 1 ng Juan, nagkatawang tao ang salita at nanahan sa piling namin. Ang Panginoong Jesucristo ang tinutukoy po doon na Diyos na nagkatawang tao na siyang ipinangako ng Diyos na magiging tagapagligtas, ang Kristo, nag-iisang Mesiyas para masolusyonan ang problema ng tao sa kasalanan. Kung babasahin po natin ang Genesis Kabanata 3, talata 15, binanggit na po ni Moises doon sa kanyang sulat, nagpasalaysay na nung pumasok yung kasalanan, maraming naapektuhan, lalaki, babae, maging yung lupa na binubungkal ng lalaki para mabuhay siya, na isumpa yung sinaunang ahas na umakit sa babae para yung utos ng Diyos ay hindi sundin, na isumpalin. Binanggit doon ang isang pangako na sa lahi ng berhen o ng isang babae, sa binhi niya ay may uusbong na tagapagligtas. Hula patungkol sa Panginoong Jesus na tudurong doon sa ulo ng ahas. Subalit ang ahas na to, ito yung tutuka sa sakong ng hinulaang Mesiyas. Kaya kung makatawan po talaga doon sa Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tao, maging doon sa plano ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay, pangangaral, pagtuturo sa kanyang mga alagad, siya lamang ang perpektong tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kasagutan ng problema ng tao sa kasalanan, katukumpayan ng tao sa kasalanan ng kamatayan, ang Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. Kaya siya namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan, tubusin tayo sa ating mga kasalanan, mapatawad ang ating mga kasalanan, at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, mamatay rin tayo sa kasalanan. At makapamuhay tayo sa bagong buhay na ipinangako niya at patunay ang kanyang muling pagkabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay patunay ng kanyang tagumpay laban sa kamatayan at kasalanan. Nagbibigay ito ng malaki at buhay na pag-asa sa mga mananampalataya na muling mabubuhay sa itinakda ng Diyos na araw. Ang kaligtasan po ay may iba't ibang mga kalikasan, pagpapawalang sala, pagkakaloob ng katwiran. Ito po yung pagturing na matuwid sa isang taong makasalanan na nagbalik loob sa Diyos, na
nakipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung katwiran ng Panginoong Hesus ay ibinigay sa hindi karapat-dapat na taong kasalanan dahil sa Kanyang pananampalataya. Meron din pong pagpapabanal o yung bagong buhay sa mga sasampalataya sa Panginoong Hesus, kaluwalhatian, walang hanggang kaluwalhatian, at yung kaligtasan na may katiyakan ay ibinibigay sa lahat ng mga nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang isang tao na nakipag-isa sa Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pananampalataya, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Hindi na siya tulad ng Diyos sa kasalanan, bagkus inilipat siya mula sa kadiliman patungo sa liwanag, sa buhay na walang hanggan. Kaya nga ang Panginoong Hesus ang bumura ng ating mga kasalanan, nagbayad ng ating mga kasalanan sa krus, para tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya kailangan po natin maipanganak na muli sa tubig at sa Espiritu, upang nang sa gayon magkaroon tayo na bagong buhay. Kasama na po din dito yung pagpapabanal, mahabang proseso hanggang sa makaabot tayo sa kaluwalhatian. Yung kaluwalhatian, yung makakasama natin ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Gayon din yung katawang lupa natin na may hangganan, may limitasyon, nanghihina, napapagod, nagkakasakit, nasisira, naagnas, papalitan ito ng isang maluwalhating katawan pagdating na Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, bilang tao na nilikha ng Diyos na kinakailangan magkaroon ng pananampalataya sa Kanya para magkaroon tayo ng pagsamba, maging karapat-dapat sa Kanyang harapan, hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. At biyaya ito ng Diyos, hindi ito sa pamamagitan ng ating mga gawa, upang nang sa gayon hindi tayo makapagmalaki sa ating mga sarili. Sa likod po ng ating aklat, ng saligan ng pananampalataya, may mga makikita po tayo dito na paano kung makakamtan ang buhay na walang hanggan, o paano kung magkakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil isa itong pinakamahalagang tanong na maaaring itanong ng sinuman sa iyo. At ito hindi katanungan sa relihiyon, kundi tanong ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi po dito, ano ang sabi ng Biblia para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, dahil na yung kasalanan na namanan natin sa unang tao ay Adan, orihinal na kasalanan, kabilang na yung mga pansarili nating kasalanan. Tinapos ng Panginoong Hesus siya sa krus. Siya yung tao din na ipinadala ng Diyos para yung unang tao na naladala ay kasalanan na nagdulot ng malawakang kamatayan. Sa Panginoong Hesus naman, buhay na walang hanggan at pagpapala sa Diyos. Sabi po dito, una natin gagawin, pagkilala na ikaw ay makasalanan. Ididinay mo yung sarili mo at pagkilala na ikaw ay masama, tiwali, ang puso't isip mo, hindi pasado sa pamantayan ng Diyos, kailangan mo ng tagapagligtas. Kaya ka magsisisi, tatalikod sa kasalanan, at sasampalataya sa Diyos para mabuksan ang iyong puso. May mga talata po ditong binanggit, kagaya po ng Roma Kabanata 3, talata 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian o pamantayan ng Diyos, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Magsisi nga kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Sabi po sa aklat ng mga gawa, Kabanata 3, talata 11, magsisi kayo at manampalataya sa iba
Ebanghelyo ng Panginoong Hesus, Marcos Kabanata 1, talata 15. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at pananampalataya ka sa iyong puso na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Roma Kabanata 10, talata 9. Magkakaugnay po ang tao at ang kaligtasan. Naway maunawaan natin ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoon Jesucristo. Kaya, kung ikaw ay Kristiyano, tanggap mo ba na ikaw ay makasalanan, masama, tiwali ang iyong isip, ang iyong puso sa harap ng Diyos, at meron ka pang puso na nagsisisi, matinding kalungkutan sa kasalanan, at buong puso na tatalikuran ng kasalanan, tatanggapin ang libreng kaloob ng Panginoong Hesus na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Pasensya na po, mga kapatid. Tutuloy po natin sa pag-aaral ng Iglesia. Akala ko may break. Wala po. Ngayon na lang po, nalaman po natin yung pag-aaral tungkol sa tao, antropolohiya, nalaman po natin yung kaligtasan o yung soteriolohiya. Malaki na po nalaman ng Iglesia pagdating sa pagkakakilala natin mga tao sa harap ng Diyos at gayon din yung ating mga tungkulin bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na iniligtas sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob ng pananampalataya. Kaya bilang tinatawa ng Panginoong Hesus na may pananampalataya sa Kanya, mga naglilingkod sa Panginoong Hesus, naghahanap tayong mga Kristiyano na pagsasama, pagkakaisa, o yung mas kilala sa tawag na pagtitipon. Yun po yung kaulugan ng pag-aaral ng Iglesia. Pag sinabing Iglesia, pagsasama-sama, pagbubuklod-buklod ng mga mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Nangyari po yan dun sa aklat ng mga gawa ng magsimulang tawagin ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus na Kristiyano ang bawat isa sa kanila nung pagbaba ng banal na Espiritu. Kung maalala niyo po sa aklat ng mga gawa, Kabanata 1, talata 1, diba sabi ni Pablo po doon, matapos niya sabihin na yung Ebanghelyo ni Kristo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng Hudyo at ng mga Griego. Naliligtas ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya mula sa simula hanggang sa dulo. At ang mga may pananampalataya sa Diyos ay mabubuhay. Pagkasunod po noon, sinabi niya na lahat ng mga magiging saksi o yung mga tinatawag ng mga Kristiyano na tinatawan ng Iglesia, katawan ng Panginoong Hesus, may gampanin sila pagdating sa kaligtasan. Ulit ito po, yung Iglesia, meron siyang tungkulin na nakaatang sa kanyang balikat, nagagampanan niya bilang katuparan din sa kaligtasan na ibinibigay ng Diyos sa kanila. Halimbawa, sabi ni Pablo, darating yung kapangyarihan ng Espiritu Santo, nagiging saksi kayo sa Judea, sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng mundo. Takala yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Marami yung matatagdag na maliligtas sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. At yung mga unang generation na bubuo dun sa mga nagtipo ng panahon ni Pablo, hindi naman natapos sa grupo nila yan eh. Kumalat pa yun. Nagpahayag sila patungkol sa mabuting balita ng Panginoong Hesus. Maraming araw-araw may mga nanadagdag sa kanila at naiipon yun. At pinagsama-sama nila at nagtitipon. Doon makikita natin sa aklat ng mga gawa, sama-sama sila
kalikasan, wala nang iba. Kumalat yun hanggang sa maapektuhan pati yung pamumuhay ng mga Kristiyano. Kung maalala niyo si Barnabas sa Bernabe, na isang lingkod rin ng Diyos na naging katuwang ni Pablo sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Yung kanyang ari-arian, binenta niya, tapos yung pinagbilhan, ibinigay niya sa pangangailangan ng iglesia. May mga tungkulin kasi tinagampanan ng bawat isa sa atin sa iglesia. Hindi lang attendance tayo, mga kapatid, sa bawat pagtitipon. Meron tayong pananagutan sa isa't isa, magpapalakasan tayo sa isa't isa, magmamahalan tayo sa isa't isa, magpapatawaran tayo sa isa't isa. Sinabi na ito ng Panginoong Yesus nung siya'y nabubuhay pa. Pinasimulan niya sa 12 hanggang sa naging 70, 72. Tandem sila hanggang sa kumalat. Hindi lang sa mga Hudyo, sa mga Hintil, sa mga Grego, na ipalaganap ang mensahe ng kaligtasan. At sabi rin ni Pablo, may mga napili na tagapagturo at tagapaglingkod sa iglesia. May mga guro, may mga evangelista, may mga pastor, meron din mga propeta na naghahayag ng salita ng Diyos. Yung pinabasa yung salita ng Diyos, pinapalaganap, hindi na yung propeta na nanguhula ng mangyayari sa inaharap. Mga apostol kagaya ni Pablo ng panahon nila. At meron din mga naglilingkod sa pagbibigay, pagkatawang gawa, pagpapalakas ng loob. Meron, yun nga, may nabanggit po itong mga iba't ibang mga spiritual na kaloob na nagagamit. Yun kasi yung tungkulin na ibinigay ng Diyos kung bakit niya nalikha ang tao na hindi siya kailangan mag-isa. Kailangan grupo kayo na sasamba sa Diyos, maglilingkod sa Kanya, magpaparangal sa Kanya, at gagamitin din sila bilang patotoo na mayroong Diyos na nangunguna sa kanila. Kaya sa Biblia, mga kapatid, may mga larawan na ginamit ang salita ng Diyos patungkol sa iglesia. Sa ibang mga aklat ni Pablo, kaya ng Epeso, mababasa natin doon, inihalin tulad niya ang iglesia na asawa ni Kristo. Kung merong lalaking ikakasal, ang Panginoong Hesus yun, merong babaeng ikakasal na kumakatawan dun sa iglesia, katawan ni Kristo. At si Jesus ang ulo. Ito naman ay matatagpuan sa aklat ng unang Korinto. Yun yung pagkakaalitulan, pero iisa lang yung hangarin. Mapagkaisa yung Diyos at saka yung mga mananampalataya na nagtitipon bilang patotoo na meron silang sinasamba ng tunay at buhay ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sila yung representasyon ng bawat Kristiyano na nasa pagtitipon. Kaya mahalaga ang iglesia pagdating sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo para gawing alagad ang lahat ng mga tao bukod sa magkaroon din sila ng personal na pakikipag-isa sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa iglesia, dito natin ginaganap ang pananambahan. Nakita niyo po, nagsisimula tayo sa pagkaunang panalangin, hinahanda tayo sa papuring awit, pananambahan. Siyempre, hindi mawawala yung salita ng Diyos. Kasi ito yung pagkain ng ating kaluluwa, spiritual na buhay. At maraming mga ordinansa na ginaganap sa iglesia. Kagaya ng banal na hapunan, sa bukas, bautismo sa tubig, kung sino po yung mga magpapabautismo sa tubig. Yan yung mga ginagawa sa simbahan. Kinakasal, may mga kinakasal din. Meron sana magpaparenewal ng vows. Ngayon, pero yan. Yan yung mga ordinansa. Meron din pagdidisiplina sa iglesia na ito ang pinakamahalaga rin na dapat meron ang iglesia. Dahil kung wala nito, walang pananagutan sa
isa't isang bawat Kristiyano. At bukod doon, hindi rin responsable yung mga nasa pagtitipon kung walang disiplina sa iglesia na ipapataw sa o kapatid na nagkasama. Meron po yan sa Aklat ng Mateo, Kabanata 18, Talata 15 hanggang 20. Dahil isa ito sa mga kakulangan sa lahat ng mga iglesia ngayon, ang church discipline. Mahalaga rin na elemento sa loob ng iglesia. Nahati po sa dalawang iglesia, may pakalahatang iglesia o yung maraming ang bilang po ninyo. Halimbawa, tayo, Life in Church, pakalahatang iglesia yan. Pero meron mga lokal ng Botas, lokal ng Cainta, lokal ng Bulacan, lokal ng Lasma o Cavite. Diyan ang yung iglesia. At kung kayo po ay kabilang sa iglesia, kagaya ng Life Day, mahalaga na maunawaan po natin yung tungkulin na dapat natin gampanan. Hindi lang po tayo pupunta sa simbahan para umupo o makihalubilo, makipagkapwa-tao sa mga nakakasama natin sa pagtitipon. Meron tayong kumbaga naiaambag sa kapangyarihan ng Espiritu Santo sa mga kaloob na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Bawat Kristiyano, mga kapatid, may spiritual na ipinagkaloob ang banal na Espiritu. Hindi pwedeng wala kasi yun yung patunay na kayo ay mananampalataya ng Panginoong Hesus. Kagaya po ng mga nabanggit natin kanina. Bilang bahagi ng pagtitipon ng Life in Church, magagawa mo ba kung ano man yung tungkulin na ibigay sa iyo ng Diyos? Makakayanin ba natin na maglingkod sa Diyos at makatulong sa pangangailangan ng iglesia? Kailangan kasi ng iglesia yun para maging matatag, maging malakas. Pagsama-samahin yung mga espiritual na kaloob. Pero ang pinakahangarin nun, hindi para maitanyag yung sarili, maitaas yung sarili. Isa lang yung maitaas. Ang Panginoong Hesus na siyang pinakaulo ng iglesia. Ikaw ba ay may hangarin na patunayan na ikaw ay iniligtas ng Panginoong Hesus gamit ang mga pananagutan, tungkulin mo sa iglesia? Handa ka bang magpagamit, lalo na sa pagpapalagana ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Salamat po sa pakikinig, mga kapatid. Susunod na po si Pastor Norman para po sa pag-aaral